Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mukhang trip na naman ata tayo mga kapatid ng China, no? Sabi rito sa balita, gustong paalisin ng China o iginigiit ng China na paalisin ang BRP Mabini sa Baho de Masinloc. No, ang sabi ng Philippine Navy mga kapatid, Pilipinas ang may karapatan doon, which is true mga kapatid. 'Di ba? Ito'y nasa loob ng ating exclusive economic zone, and from the word itself exclusive, dapat nga eksklusibo lang sa atin 'yan eh. 'Di ba? Yan ay nasa loob ng 200 nautical miles EEZ natin. Pero tignan nyo, ginagawa ng China mga kapatid, mula pa nung 2012 sinakop na nila yan. Diba? Kaya nga napilitan ang Pilipinas dalhin to sa Permanent Court of Arbitration nung panahon pa ni Pinoy at naipanalo natin yan nung 2016. Pero magpahanggang ngayon mga kapatid, 9 years na ang nakakalipas. No? E nandiyan pa rin ang China at nagmamatigas. Sabi rito sa report mga tol, iginiit ng Philippine Navy ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng babala ng China na paalisin ang BRP Apolinario Mabini sa Baho de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, may kinalaman ito sa balikatan exercises kung saan maraming bansa ang kasama ng Pilipinas. Eto na. Panoorin natin itong report na to mula rito sa GMA. Sa 24 oras mga kapatid, muli na naman tayong magbibigay ng reaksyon at bilang isang Pilipino mga tol na nagmamahal sa ating bansa, no, dapat may pakialam ka rito. Huwag mong kalimutan magbigay ng iyong pahayag, ng iyong opinion, ng iyong reaksyon sa balitang ating matutunghayan mga kapatid. Comment ka lamang sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Iginiit ng Philippine Navy ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng babala ng China na paalisin ang BRP Apolinario Mabini sa Baho de Masinloc. Nako, trip na naman tayo ng China. Tingin ng isang eksperto, may kinalaman ito sa balikatan exercises kung saan maraming bansa ang kasama ng Pilipinas. Wala na talaga kasi yung pangarap ng China na pagharian ang buong South China Sea, okupahin lahat ng nakapaloob doon sa kanilang 10-dash line, palabo na ng palabo mga tol. Kahit na palaki ng palaki ang kanilang navy, sila ang may pinakamalaking navy sa buong mundo. Mga kapatid, alam naman natin na kung gaano kalaking bansa itong China. Napakarami nilang sundalo at sila ang may pinakamalaking fleet o navy dito sa buong mundo mga tol. Pero kapag ang mga bansa na may like-minded country, kung tawagin nga nila, ay nagsama-sama, hindi uubra ang isang bully. Hindi nila pwedeng ipagpilitan yung gusto nila kasi hindi naman yan sinasang-ayunan ng international law. Kahit nga UNCLOS mga tol, hindi yan sinasang-ayunan eh. Diba? Nakatutok si Maki Pulido. Sabay sa simula ng isa sa pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na oobserbahan ng 19 na bansa, ang pagbabanta ng China laban sa anilay panghihimasok ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Wow! Panghihimasok ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Wow! Diba? Kumbaga sa baliktad, 180 degrees ang pagkakabaliktad eh, no? Tayo pa talaga nang hihimasok sa Baho de Masinloc, mga kapatid, no? Tayo pa talaga. My goodness. Kung magbibilangan tayo kung gaano kalayo yan sa bawat teritoryo natin, mga kapatid, lalamon sila ng alikabok eh. Gaano kalayo ang Baho de Masinloc sa kanila? Diba? All 400 to 600 mga kapatid, kilometers o nautical miles. Diba? Tingnan nyo naman kung gaano kalapit lang yan sa atin. Nasa 120 nautical miles lang ata yung Baho de Masinloc mga tol. Pasok na pasok yan sa exclusive economic zone natin. Pilipinas ba nag-imbento ng EEZ? Diba? Bawat bansa mga kapatid dito sa Asia merong dito sa Southeast Asia merong exclusive economic zone mula sa Vietnam, Malaysia, Brunei, diba? Lahat yan may tig to 200 nautical miles. Mula pa yan dun sa 1982 UNCLOS mga tol. And ano yan signatory state din ang China dyan, nakapirma sila dun. Pero tingnan mo naman, tayo pa nang hihimasok.
Hindi na mga tama talaga nito mga tayo, no? Ang tinutukoy ay ang Maritime Domain Patrol ng BRP Apolinario Mabini noong April 20 na 124 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Masinloc, Zambales. Oh, tignan mo kung hanggang gano'n lang kalapit sa atin. 124 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Masinloc, Zambales at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa kabila niya, naglabas ng pahayag ang China sa kanilang media. Ito, basahin natin mga tol. China accused Philippine Frigate number 36 illegally. Illegally, anong basehan nila nung word na illegally? Invaded territorial waters of Bajo de Masinloc without the approval. Hindi daw na-approve without the approval of the Chinese government and the PLA Southern Theater Navy organized forces to follow and monitor and warn to live in accordance with the law. Anong accordance with the law? Yung pinagbabasehan nila niyan mga tol. Ngayon kung ikaw ay pro-China, diba, magagalit ka sa gobyerno ng Pilipinas eh. Kung ikaw ay pro-China, magagalit ka sa akin malamang, di ba? Kasi tignan mo naman kung paano natin binibigyan lagi ng reaction video to. Kasi mga kapatid, kung bakit natin madalas binibigyan ng reaction video itong West Philippine Sea, para mas maraming makaalam na hindi lang dapat politika dito sa Pilipinas ang pagtuunan ninyo ng pansin. Awayan ng awayan sa politika eh. Pare-pareho lang namang mga yan eh. Ang tignan ninyo mga kapatid, di ba? Yung karagatan natin na gustong kunin ng ibang bansa na mapapakinabangan sana natin o dapat pinapakinabangan na dapat natin ngayon at magpahanggang sa mga susunod pang henerasyon. Di ba? Ngayon kung ang pagtutuunan lagi natin ng pansin, survey ni ganito, survey ni ganyan, mananalo si ganito, mananalo si ganyan mga tol. Di ba? Tingnan nyo na lang yung matagal na nating problema. Yung mga tumatakbong nasa pwesto ngayon, mga tol, matatagal na silang nakaupo dyan eh. Hanggang ngayon, ito pa rin ang problema natin, no? Ay, naku po. Tuloy natin, mga tol. Na walang paalam ang pagkubkub-an niya sa lugar, sabay utos sa kanilang Navy na sundan, i-monitor at sabihang umalis ang barko ng Pilipinas. Binalaan pa ng China ang Pilipinas na itigil ang provocation o pangahamon dahil Pilipinas anila ang mananagot sa consequence o epekto nito. Wow. Tigas ng mukha, no? Tigas ng mukha, no? We warned the Philippines to immediately stop its violations. Anong violation yun? Diba? Kung pagbabasehan natin UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, pasok yan sa exclusive economic zone natin. Anong violation yung sinasabi nila? Kung pagbabasehan natin 2016 arbitral ruling, anong violation din ang pagbabasehan nila? Nanalo tayo dyan. Diba? Napawalang bisa yung claim nila dyan. Ngayon sasabihin nila na tayo daw ang mananagot? Ay naku po. Yan. Kaya talaga pag nakikita ko mga kapatid, kahit nakakaawa yung China sa ginagawa ni Trump, 'di ba? Feeling ko ginaganti tayo ni Trump eh. Feeling ko lang naman 'di ba pag pinapatawan sila ni Trump ng 245 tariff, sisingilin lahat ng China-made na cargo ships, sisingilin ng port fees, 'di ba? Imbis makisimpatya tayo sa China, wala mga tol, natutuwa. Parang natutuwa pa ako sa ginagawa ni Trump eh. Kasi tignan mo naman yung ginagawa ng China dito sa atin. Anay kahit pa sinabi na noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan ng pag-angkin ng China. Git ni Rear Diba? Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pahayag ay para sa internal audience o mamamayan sa China. Para sa internal audience mga tol, alam nyo ba, meron ako napanood na video, maging yung mga mamamayan nila mga kapatid, hindi man lahat, pero maraming mga mamamayan nila ang gusto ng pababain si Xi Jinping. O eto mga kapatid, meron akong ipapapanood sa inyo, mabilis lang to isisingit lang natin to rito sa balitang to. Ito mga kapatid mula sa RW Journal, China in panic after Trump's secret move. Ito panoorin natin saglit. China's economy is collapsing, not through a sudden crash, but by slow systemic suffocation. And they are bound to lose about $380 billion. And it's all because $380 billion sa malulugi sa kanila dahil yan sa taripan ni Donald Trump. of the ongoing battle of the tariffs. But you know who is being hit the hardest? The Chinese people who Eto are na. now reportedly mad at their own government and lashing out.
Nagagalit na yung mga mamamayan nila. You know, Xi Jinping, step down. We don't want cultural revolution. We want reform. Now, in case you have O, di ba? O ngayon mga kapatid, balik tayo rito sa balitang to. Di ba? Kahit na ano mga tol kahit na binubulas sila. Sabihin natin binubuli sila ng Estados Unidos. Wala akong maibigay na simpatya rito sa China kasi mga tol, ganun yung ginagawa nila sa atin eh. Binubuli nila tayo. Biruin mo, sabi tayo daw ang mananagot. 'Di ba? Samantalang sabi ng Permanent Court of Arbitration, walang bisa itong claim ng China. Kaya nga sabi rito ng sundalo, para lang daw to sa internal audience nila. Wala naman kasi silang maloloko sa labas ng bansa nila eh. Iba yung sinasabi ng international law sa pinaniniwalaan nilang kasinungalingan nila. Tuloy natin. Vincent Trinidad, ang pahayag ay para sa internal audience o mamamayan sa China. Git niya, Philippine Navy at ibang law enforcement ship ng Pilipinas lang ang may otoridad at legal na basehan na mag-challenge ng ibang barko sa loob ng ating maritime zone. Tama. Tingin ng security analyst na si Dindo Manhit, nag-iingay ang China dahil ipinapakita ng balikatan exercise na maraming kaalyado ang Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China ng teritoryo. Wala na, guho na pangarap ng China na kubkube ng buong South China Sea. Guho na pangarap nila. That's what they're trying to project strength because alam nila this military exercise projects strength on a small country like the Philippines because our strength is our friends, our allies, and our partners. Nasa interes din naman daw ng ibang bansa na hindi makontrol ng China ang sea lane na dinaraanan ng ilang trilyong dolyar na komersyo. Tama. The West Philippine Sea is an important sea lanes of communication. That's where trade passes, that's where submarine cables passes. You'd rather have the Philippines in control of that than China. Tama. Kasi kung China kukontrol niyan, isipin nyo na lang kung anong gagawin nitong mga to. Para sa GM, O, di ba? Ngayon, eto mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa mga babala ng China? Di ba? Maliit na bansa lang tayo, kinakaya-kaya nila tayo Pero tingnan nyo, umiiyak sila sa mga kasing lalaki nilang bansa. Sinasabi nila, binubuli kami, ganyan-ganyan. Nek-nek ninyo no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.